Ang lamig ng panahon. Hallelujah. Oo. Medyo marami tayo Okay. Yung nandito, yung mga asin dyan, hindi natutunaw sa ulan yan Yan ang mga asin ng sanlibutan. Kahit ulan, sinasagupa. Yung iba siguro ng asin nila, matutunaw sa ulan, pero sa atin, hindi. Hallelujah. Di ba? Praise God. So ngayon po tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. At una sa lahat po, magandang gabi po sa inyo lahat. Hallelujah. Nakasubaybay po sa online, sa ating music service, magandang gabi po sa inyo lahat. At sana po kayo po ay nasa magandang kalusugan. I hope and pray that you are in good health as your soul prospereth. Hallelujah. So bakit ang ating soul ay mag-prosper? Sapagkat ang ating pong pag-iisip ay kailangan pong matuto sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa ating pakikinig. So, ang ating kaluluwa at pag-iisip, hindi pa prosperin pag walang salita ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, kung mag-prosper ba yung kalusugan at inyong panabuhay, ganun din naman yung kaisipan na mag-prosper sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi mahalaga ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay. So, magandang po sa inyo lahat. At nandito po sa sanctuary, maganda po sa ating kapastoran, lalo po kay Bishop. Have given an opportunity makapag-share ng Gospel of God. So, ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ngayon po ay September. I'll see you in September. Ba, may kanta ngayon? You in September when summer is gone. Dahil tag-ulan na, summer is gone. Oo nga. Tag-ulan na, summer is gone. And we'll see you in September. First Wednesday of September. And thank you, Lord. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral, tayo po ay, hallelujah. Yung outline ko po ay marami pong katanungan patungkol sa atin kasi matagal na po tayong nasa ilalim ng grasya ng Panginoon. Talam ko po parang a sort of evaluation sa ating mga sarili kung saan na ba tayo sa ilalim ng grasya ng Panginoon. Kasi since 2009 yata, nag-Bishop ng pagturo ng grasya 2009. So, at least we have already 15 years under grace. So, marami na po tayong nadadaanan. Hindi lang pagsubok, kundi nadaanan ng mga problema at kabigatan sa buhay. At alam ko po, tayo po ay nakasurvive. Tayo po ay nasustain natin sapagkat we are under grace na tayo. Hallelujah. So, sabing ito, mag-umpisa ako sa katanungan, what is grace really mean to all of us? Ano ba ang grasya patungkol sa atin? Di ba? Kasi, nung una natin panampalataya, lumang panampalataya, yung hindi pa tayo na under sa grace, yung ating lumang panampalataya, marami tayong pinaniniwalaan at ina-adapt natin sa buhay, kaya hindi naman dapat, at tayo rin na inahirapan din noon kasi mali yung pag-adapt natin sa mga katuruan Pero ngayon na sa ilalim tayo ng grasya, maliwanag po sa sikat ng araw na ang buhay natin ay may tunay at totoong patutunguhan na tayo po nasa ilalim ng grasya. Amen. Hallelujah. So, ano ba ang nagawa ng grasya sa buhay ng bawat isa? Di ba? Tanungin natin sa sarili natin, ano bang nagawa ng grasya? Mayroon bang nagawa? May impact ba sa buhay ng bawat isa ang grasya ng Panginoon? O kaya nakaranas ba tayo ng kapahingaan at tunay na kalayaan sa ilalim ng grasya? Para po, totoo po yan. Tayo po ay nakaranas ng tunay na kapahingaan at kalayaan kung doon tayo ay tinanggap natin ng grasya at tayo po ay nagpag-isa sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakapag-isa, walang grasya. Kasi ang grasya ay nandun lamang kay Jesucristo sapagkat siya ang grasya para po ang grasya ng katawang tao. Para rin si Christ, di ba? He is a grace of God personalized. So, sa sarili natin, gumaan ba ang buhay natin? At sa ating mga pamilya,
naranasan natin na tayo ay naipadama natin ang tunay na grasya sa ating pamilya. Kasi ang importante yan eh. Kasi dapat unang mapadamahan natin yung ating pamilya eh. Tatay man o nanay, dapat maipadama natin ang tunay na grasya ng ating ina-embrace para naman ay makita sa ating mga buong pamilya na tayo po ay nasa ilalim ng grasya. Kasi kung hindi natin maipadama, kasi alam nyo, maraming mga nagsabi sa ilalim ng grasya pero hindi naman naipadama sa pamilya. Hindi naman nakikita sa mga member ng pamilya. So, kasi, alam mo, ang member ng pamilya mo, yan ang advertisement sa buhay mo eh. Di ba? Kapag may nakita at nila na ikaw ay nasa ilalim ng grasya at ikaw ay namumuhay sa ilalim ng grasya at ay namumuhay na ayon sa pag-ibig, makikita ng iyong mga anak na ikaw ay nagbabago na. Di ba? Pero kung hindi ka nagbabago, sinabi mo nga ikaw sa ilalim ng grasya at hindi ka nagbabago, ay ano ba ang tingin sa iyo ng mga kasama mo sa bahay? Di ba? Kasi sabihin, akala ko nasa ilalim ng grasya, bakit hindi ka ba nagbabago? Di ba? Kung makasano, yung nakakita sa iyo, buong pamilya, parang advertisement, lalo na kung hindi maganda ang iyong pagkitungo sa pamilya. At alam mo kung minsan ang asawa, pag nakakwento ng mga marites, sabihin, yung asawa ko ganito, born again na, hindi pa nagbago, ganito. Sa ilalim ng grasya, wala namang pag-ibig. So, marites yung pinagsabihan, alam mo yung marites na yun, dapat yun ang advertiser, pero yung advertiser na naging destroy sa buhay mo eh. Dapat yung pinagsabihan ng misis mo, yan na, mag-advertise sa'yo. Nga ikaw ay nagbabago na, tunay ng tao sa ilalim ng grasya. Pero kung hindi namang positibo yung nakita sa buhay mo, yung naging advertiser, naging destroyer pa sa buhay mo. Kasi ikakalat yun ng marites kasi nasabihan mo. Di ba? Ganun din sa kapwa Kristiyano. Kung ano nakikita sa kapwa Kristiyano, ipamalita din. Di ba? Katulad ito, may nangyari ito sa church, nga may nagpakita hindi maganda sa kapwa. O, kahit isa lang nakikita, hanggang ngayon, marami na nakakalam sa ginagawa niya. So, yung ginagawa niya, pinamalita yun, imbes mag-advertise sa kanya sa mabuting gawa, naging destroyer, hindi advertiser sa buhay niya. Kaya, sa ilalim ng grasya, dapat ikapamuhay natin ang totoong essence ng grasya. Di ba? Hallelujah. So, at sa atin ng pananampalataya naman patungkol sa grasya, lumakas ba ang ating pananampalataya at tumibay ba sa ilalim ng grasya? Di ba? Kasi, minsan mayroon ka nakita ang nagsabi sa ilalim ng grasya, pero hindi man nakikita ang tunay lang pananampalataya. Di ba? Pero, sa atin na tunay nga na-embrace ng grasya, dapat makita ang tunay ng pananampalataya. Sapagkat ang tunay ng pananampalataya sa ilalim ng grasya ay may kakibat na pag-ibig. Hindi pwedeng matibay at lumaga yung pananampalataya kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang lahat po, ang susi ng lahat ay pag-ibig. Kahit pananampalataya mo kung walang pag-ibig. Kasi ang pananampalataya, faith worketh by love. Di ba? So kung ang pag-ibig mo, ay kung pananampalataya mo walang pag-ibig, ang pananampalataya na yan ay hindi yan galing kay Kristo. Sapat ang tunay na pananampalataya ay nagmula kay Kristo ng may pag-ibig. Amen. Di ba? Kasi kaya nga sabi, ang faith natin is the faith of Christ. Galing kay Kristo ang ating pananampalataya. Kaya nga sinabi niya, I am the author and the finisher of your faith. Kasi ang pananampalataya na sa atin ay namula sa Kanya. Hindi naman sabihin niya, I am the author and the finisher of your faith, kundi galing sa Kanya yan eh. Kasi pag author ka, ikaw ang gumawa, nagmula sa iyo lahat yan. Di ba? Kaya nga sabi, I am the author and the finisher of your faith. Di ba? So, mga kapatid,
Sa ilalim ng grasya, dapat ang panampalataya natin, hallelujah, ay maging matibay at matatag ating panampalataya. Hallelujah. At gaano ba kalalim ang iyong pagkaunawa patungkol sa kaligtasan mo sa ilalim ng grasya? Kasi hanggang ngayon marami akong narinig at nakita mga Kristiyano nga kahit sa ilalim ng grasya, hindi pa sila sigurado sa kanilang kaligtasan. Kaya dapat sa atin, kung tayo ay nasa ilalim ng grasya, dapat matibay ating panampalataya nga tayo po, hallelujah, ang ating panampalataya ay may tunay nga seguridad. May tunay tayong assurance of salvation sa ating kaligtasan. Sayang ang grasya kung di ka assure sa buhay mo. Di ba? Kaya nga may grasya eh. Grasya ngayon eh, pabor na binigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Kasi alam mo, kung unawain mo talaga ang grasya, kung ikaw ay naligtas sa ilalim ng grasya, ang kaligtasan mo hindi na papabuyin yan, hindi na mawawala sa iyo yan. Ang grasya ay habang buhay mong tanggapin at ikapamuhay at maranasan at ma-enjoy mo hanggang sa langit. Ang grasya ng Panginoon. Praise the Lord. So, kaya nga, hindi na bawiin, hindi na mawala sa iyo yan. At hindi ka iwanan ng Panginoon. Sa ilalim ng grasya, hindi ka iwanan ng Panginoon. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. At lalo sa sinabi sa Hebrews 13:5, di ba? Amen. Who can separate us from the love of God? Hindi tayo mawalay sa pag-ibig ng Panginoon, sapat ang pag-ibig ng Panginoon ay dalisay at tunay. Kapag siya ay umibig, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Kahit mayroon tayong kamalian, tayo po ay minsan bumagsak, minsan may kahinaan at nagawa ng kamalian, still ang pag-ibig ng Panginoon ay nananatili sa atin sapat ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Hallelujah. Praise the Lord. So, at kung minsan naman mabasa mo sa Mark 13:13 na he who endures at the end shall be saved. At yung talata na yon, hindi para sa atin yan kasi ang kawasan ng Panginoon yan, hindi naman tayo eh. Under the law pa to eh, yung sinabi ng Panginoon. Di ba? Ang totoo, sa ilalim ng grasya, we are already saved sa ilalim ng grasya, so we can endure at the end. Yan ang dapat sabihin natin, we can endure at the end, sapagkat we are already in the grace of God. Hindi yung Diyos who can endure the end shall be saved. Questionable pa yun eh. Kung hindi ka maka-endure, di ba? Hindi you cannot be saved. So, isipin natin na maiging, tayo po ay sa ilalim ng grasya, we can endure at the end because we are already under grace in the name of Jesus. So, dapat natin mawala sa isipan natin, bisa nakalinlangan pa tayo eh. Nag-question pa tayo, baka kung hindi tayo maka-endure, paano na? Hindi tayo maligtas. Questionable pa yan eh. Pero hindi yan para sa atin eh. Kasi sinabi ng Panginoon yan, sa New Testament, sa Mark 13, sa under law pa yun eh. Hindi pa under grace eh. Kaya nasabi niya, pero ngayon, sa ilalim ng grasya, we can endure at the end because we are already under grace. Hallelujah. So, hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon, iba naman hindi pa naniwala nga tayo po ay nasa grasya na eh. Marami pa. Siguro mga 95% hindi pa naniwala eh. Kaunti lang tayo naniwala pa sa grasya eh. Ang iba hindi pa naniwala nga sila po ay nasa ilalim ng grasya. Tayo naniwala nga we are already under the dispensation of grace. Di ba? Naniwala pa tayo nga we are already under the dispensation of grace? Yes. Amen. Tinignan ko yung meaning ng dispensation. Ano ba ang dispensation? Dispensation means it is a general state or ordering of things, specifically a system of revealed commands and promises. Yan po ang meaning mo sa dictionary. Pero parang akma yung meaning niya sa grasya ng Panginoon eh. Kasi it is a system revealed commands and promises. Di ba? Tapos pangalawa,
Dispensation is exemption from a law or from an impediment, vow, or oath. Exempted sa law ang dispensation eh. Kaya, I am sure nga tayo po ay nasa ilalim ng dispensation of grace. Di ba? Dapat natin paniwalaan niya kasi ito ang katibayan eh. Dispensation na tayo sa grasya ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo under grace, if we are still under the law, it is impossible for us to be saved. Imposible tayo maligtas sa ilalim ng kautusan. Eh bakit hindi paniwalaan yung grasya ng Panginoon? Samantalang, kung ikaw ay manatili sa ilalim ng kautusan, imposible po ikaw ay maligtas. Sapagkat ang lahat po ay hindi nakaabot sa panuntunan ng Panginoon. Ang lahat po ay nagkasala. At kahit sino man, kahit isa, nga matuwid sa harapan ng Diyos. Romans 3:23, di ba? Walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Ang lahat ay bumagsak, hindi nakaabot. We miss the target. Kasi kung batas ang pag-usapan, you cannot obey completely, perfectly, completely the law. Hindi mo talagang kayang tuparin yan na perfect eh. Walang sino man sa tao. Sinabi ng Biblia na walang nakaabot, walang nakatupad, walang nakapulpil perfectly sa law. Eh, 10 nga lang eh. Sabi nga ng Bisay, hindi mo pa na-memorize, paano mo hindi mo masunod yung 10 utos. Hindi mo memorize. Alam mo, ang grasya ay masagana po dito sa Biblia ang grasya eh. Simula sa Genesis hanggang Revelation, puno ng grasya. Halos lahat ng books diyan ay mayroong verses na may grace. Di ba? Sabi nga nito, lumabas to 170 times. Old and New Testament, 170 times ang grasya ng Panginoon. At 159 verses in verses. 159. At 137 lang sa Old Testament. 37 times lang eh. At 133 sa new books of Paul sa New Testament. 133 mo sa panahon ni Pablo, 133 times. Samantalang sa Old Testament, ang daming books doon eh. 37 times lang. Ibig sabihin, ang panahon ni Pablo ay dispensation of grace. Diba? At doon sa Old Testament, may iba doon nakita mo nga mga verses sa mga books doon ay hindi gaanong na-reveal, hindi gaanong napaliwanag kung ano ba talaga ang grasya ng Panginoon. Di ba? Ito, na-reveal lang ito sa New Testament kay Paul yung grace na to eh. Kasi ang misteryo to eh. Misteryo to noon eh. Hallelujah. Kaya Abraham, yung pag-righteous niya, hindi sinabi sa grasya eh. Kundi sa kanyang pananampalataya eh. Abraham has made righteous through his faith. Hindi sinabi sa grasya eh. Sa kanyang pananampalataya pa eh. Pero ngayon sa atin, nung mabasa mo ko ang Ephesians 2 verse 9, parang natanaw ako, bakit sinabi nito, we are saved through grace. We are saved by grace through faith. Nung una kay Abraham, sa faith lang. Ngayon sa atin, sa grasya na, sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, naging access mo na lang para pagtanggap ng kaligtasan sa grasya ng Panginoon. Diba? So, sa totoo lang, ang grasya talaga, it is too good to be true. The grace of God is too good to be true, pero bakit mahirap paniwalaan? Kaya nga, it's too good to be true kasi mahirap paniwalaan eh. Diba? Kasi sa ilalim ng grasya, all blessings has already given to us through Jesus Christ to the cross of Calvary. Di ba? Ang lahat ng blessing ay binigay niya. Pinagkaloob na kay Jesus Christ. Kaya nga sabi, ang lahat ng bagay, all things have been given to Jesus Christ. Kaya,
The fullness of God, Jesus Christ is the fullness of God. Nandun sa Kanya lahat eh. Kaya kung tayo manampalataya, we have also received the fullness of God because Jesus Christ is the fullness of God. In Jesus' name. So, kasi iba, hindi pa naniwala yung iba eh. Hindi nila alam na ang grasya noon ay hindi talaga makapagligtas ng buhay ng tao. Kaya sabi doon sa Hebrews sa Hebrews 8:6, di ba? Hebrews 10:9, He took away the first. Tingnan natin, Pastor Ruel, sa Hebrews 10:9. Para lang mapaniwalaan lang na tayo po ay nasa grasya na. Hindi na tayo ilalim ng kautusan. Diba? Then He said, Behold, I have come to do your will of God. He takes away the first that He may establish the second. Ano yung first na inalis niya? Yung unang first covenant, the covenant of law. Then He established the second. The second one is the covenant of grace. Ito ngayon tayo po under ng covenant of grace. So dapat paniwalaan natin kasi sinabi mismo sa Biblia, He take away the first to establish the second. Alam natin yung second ay the covenant of grace ang ni-establish natin Panginoon. At sa new covenant of grace, ang nag-operate na ngayon ay ang Holy Spirit eh. He is the Spirit of grace. Bakit ang Holy Spirit ang nag-operate? Kasi ang mga batas, hindi mo na makikita sa nakasulat. Ang sabi ng Panginoon, ang mga batas ay sinulat ko na sa inyong mga puso at nilagay sa inyong mga isipan. Di ba? Hindi na tayo handle sa batas kasi ang batas kailangan pang basa. Iba nga sa Old Testament eh. Yung mga batas, yung mga verses, sinusulat nila sa kamay nila, sa mga palad nila eh. Parang palagi na malala. Pero ang Panginoon under grace, hallelujah, ang lahat ng kautusan ay sinulat sa mga puso ng bawat isa sa atin. So, ang Holy Spirit na naman ang nag-opere sa atin nga nagpaalala at nagbigay at nag-convict sa atin sa mga mabuting bagay na ating gagawin. Under Holy Spirit na tayo eh. Hindi tayo under the law. So mga kapatid, ngayong pangalawang question ko, how true is the grace of God in your life? Gaano ba katotoo ang grasya sa buhay ng bawat isa? Mga kapatid, sa mga nakikinig online, dapat tanongin natin ang sarili natin kung gaano pa katotoo ang grasya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ano ang inyong pagkaunawa? What is your understanding regarding the grace of God? Alam mo, grace, sabi nga, marami na sabi nga, grace is too good to be true. Totoo yan. Ang grasya ay masyadong totoo at kapanipaniwala. Too good to be true. Pero bakit mahirap paniwalaan? Kasi nga, too good to be true, mahirap ka paniwalaan kasi masyadong mabuti at totoo. Pero para sa akin, if it is too good to be true, mas lalo ako maniniwala kasi sobrang totoo at sobrang mabuti ang grasya ng Panginoon. Kung ay mabuti at totoo, so dapat paniwalaan mo. Alin ba paniwalaan mo? Yung hindi totoo? O yung totoo? Yung hindi maganda? Diba? O yung maganda? Diba? Kasi, pag maganda at totoo, paniwalaan mo. Halimbawa, kung yung girlfriend mo maganda at mabuti at mabait, siguro paniwalaan mo yun. Kaya tayo sasabihin nyo, paniwalaan mo. Sa babae naman kung yung pogi mong boyfriend, kung wapo
at totoo, kung ano sabihin, maniwala ka talaga kasi gwapo at katotoo eh. Pero kung pangit naman yung nakinig, maniwala pa rin. Hallelujah. Hindi, pero lang, ito niya, joke. Hindi, totoo yan. Kasi kung maganda, totoo, mabuti, dapat paniwalaan mo. Siyempre naman eh. Kaya, pero iba, it's hard to believe basta sobrang totoo eh. Parang nagtaka sila eh, sobrang kasing totoo eh, at mabuti ang grasya ng Panginoon eh. Pero wala ka nang gagawin. Paniwalaan mo lang, ikaw may karoon ng buhay na walang hanggan. Wala kang gagawin. Pinabaging banal ka, pinabaging righteous. Marami ka naman pagkakasala. Ginawa ka righteous at holy. Di ba maganda? Sobrang ganda, sobrang bait ang Panginoon. Kapag grasya, gumula sa Panginoon, kasi ang ating Panginoon sobrang bait, sobrang maibigin, sobrang ganda ang kanyang mga panukala, kaya dapat natin paniwalaan ang grasya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Amen. So, kung naligtas tayo sa ating grasya, bakit pa tayo niligtas ng Panginoon sa ilalim ng grasya? Why is it that God saved us by His grace? Hindi ba kayo nagtanong? Ako, pag nakarang ko, tinatanong ko talaga yung mga salita ng Diyos, bakit kaya sa grasya tayo niligtas? Kaya siya niligtas sa grasya dahil if we remain under the law, it is impossible for us to believe, to be saved. Diba? Kung tayo ay manatili sa ilalim ng kautusan, imposible sa ating lahat na tayo po ay maligtas. Kawawa tayo. Dahil, kung pagsunod sa kautusan, hindi natin kaya sundin ang kautusan. Kaya, ang Panginoon, it is the wisdom of God that we are to be saved by grace. Wisdom ng Panginoon yan eh. Alam niya, hindi tayo makasunod sa kautusan. It is the wisdom of God for us to be saved under grace. Amen. Kung walang wisdom ang Panginoon, alam natin, God is God of wisdom. So it is the wisdom of God that we are to be saved under grace. Kung hindi sa ilalim ng grasya, paano tayo maligtas? Ubos tayo lahat dahil hindi tayo makasunod sa kautusan. Ang sumpa ang abutin natin kapag hindi tayo makasunod sa kautusan. But God is so gracious that we are to be saved under His grace in the name of Jesus. So, hallelujah. Kung mayroon ka ng kaligtasan, hindi pa nga, sabi ng Panginoon, you will not lose your salvation. Hindi mo na mawala yung salvation mo, kaligtasan mo, sa ilalim ng grasya ng Panginoon. At hindi niya babawiin ang kaligtasan. Ganyan ang pabor na binigay sa atin ng Panginoon sa ilalim ng grasya. Di ba? Maraming pabor. Kung isa-share na ang pabor ng Panginoon, sa Romans, marami po doon. Hindi na binabawi, hindi na binigay sa account natin ng ating kasalanan. Lahat yun ay ginawa ng Panginoon para sa atin lahat. Pabor sa atin yun dahil ang grasya ng ating Panginoon ay sumasa atin. Hallelujah. Praise God. So under grace, you are assured and secured of the fullness of God. We are assured and secured of the fullness of God. Sigurado na ang buhay natin sa ilalim ng grasya eh. Hallelujah. Kaya dito, may acronym ako sa grasya eh. May excel lang ito, madali lang ito ha. Grasya. Acronym na grasya. Letter G. God's wisdom in saving the lost for them to have received eternal life through faith in the amazing gift of God. Letter A, available to all. And it is coming from the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary for you to have eternal, literally, eternal assurance to enter into the kingdom of God. Hallelujah. This is the grace of God. Yan ang ako rin ginawa ko sa grace of God. It is an assurance
secured that we can enter into the kingdom of God. Diba? Yan ang grasya. So under grace, ngayon mayroon akong katanungan dito ulit. Kasi yung pull up question to to evaluate ourselves kung sana tayo sa grasya ng Panginoon. Under grace, how did you see yourself and how God sees you? Paano mo tinitingnan ang sarili mo at ano ang tingin ng Diyos sa iyo? Naalala kong turo ni Bishop yung last Sunday, ang Diyos nga nakakakita. Diba? Napagandang turo. I was so blessed sa turo no, yung nag-ano ng prayer sa Panginoon, pinapray ko yung anak ko, umiyak yung anak ko si Debbie, katabi ko na I was so blessed nung nakaraling ko sa turo ni Bishop sapagkat ang Diyos po ay nakakakita sa turo ni Bishop. Sa panahon ni Kristus, siya yung nag-minister sa lupa. Ang lahat ng bagay nakikita niya. Sapagkat sinabi ni sa turo ni Bishop, ang Diyos ay nakakita. Hindi nakakita. Ang Diyos ay nakakinig. Nakikinig. Di ba? Lahat ng may sakit nakita niya Wala siya nadaan ng may sakit, hindi niya ginawa ng milagro Lahat po nadaanan niya. Di ba? Yung example na nakaraan linggo yung isang bulag mula sa pagkabata. Di ba? Pinagaling ng ating Panginoon. Pero nakalungkot, yung mga reaksyon ng mga magulang sa kanyang mga tao, iba reaksyon, hindi yung kabutihang nangyari sa kanilang mga anak Kundi, iba ang mga reaksyon ng mga tao. Ganun talaga pag wala ka sa grasya Sa totoo lang talaga. Kahit sino makawasa mo mga Kristiyano hindi wala sa grasya, iba talaga ang makarinig mo sa kanila. Kitaliwas sa pag-iisip mo Kung ikaw na sa alam ng grasya, kasi ang isip natin na sa alam ng grasya ay positibo ng ating mga isip Ang isipan ng mga tao wala sa grasya, puro negatibo at ang nakikita ka yung kamali at kahinaan ng tao at mga negative na bagay. Hindi na nakita the other side na may kabutihan Di ba? Dapat yung magulang noon, ipagmalaki niya, yung anak niya, pinagaling ng Jesus. No? Pero iba yung sinabi niya Ayaw pa sabihin kung sino nagpagaling Di ba? Kaya, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay nakaunawa at sa ilalim ng grasya at hinihayakap natin ang grasya habang sa pagdating ng Panginoon. Mapalad tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil 95% ng mga Kristiyano hindi alam kung ano ang grasya ng Panginoon. Hallelujah. My question is, how did you see yourself and how God sees you? Kasi yung una natin panampalataya, iba yung tingin natin sa sarili natin At iba yung tingin din natin sa Panginoon. Pero 15 years tayo nakilala sa Panginoon, 2009. At before that, tayo ay nasa lumang pananampalataya, lumang paniniwala. Iba ang tingin natin sa Diyos at iba rin ang tingin natin sa sarili. Di ba? Naipalawar yung Bishop ng nakaraan din yan Nga ang tingin sa tao, sa Diyos, ang Diyos ay mapakiganti, ang Diyos ay mapagparusa, ang Diyos ay galit sa atin, ang Diyos ay ating kalaban, dahil tayo po ay para nagkasala, ang Diyos ay mapagparusa, mapagpahirap, ang Diyos ay malupit. Ganyan ang tingin natin sa Diyos noon Kasi kung may narasan tayong paghihirap o mga problema at kabigatan sa buhay, ang ating sinisisikar yung Diyos. Ganyan ba ang Diyos? Naghihirap ako ngayon, samantalang umati naman ako linggo-linggo. May Bible study pa, nag-prayer meeting pa, mayroon pang fellowship tuwing Sabado, lahat na, inatinan ko na, bakit nakaranas ko pa rin ito? Bakit naranasan ko pa ito?
Ang Diyos ba ay, mabait pa ang Diyos o malupit ang Diyos? Ang Diyos ba ay mapagparusa? Kasi nakasala pa rin ako eh. Ang Diyos ba ay mapagparusa? Mga kapatid, mali yung tingin natin sa Diyos. Sa ilan, maling-mali. Mali ang pagkakakilala. Tapos, yun ang tingin sa Diyos. Tapos, minsan naman, mayroong katuruan, ang Diyos ay pag-ibig. Pero mo nung napaka-inconsistent yung mga paniniwala nila eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Nasaan yung pag-ibig kung mapagparusa ang Diyos? Nasaan yung pag-ibig kung mapaghiganti ang Diyos? Di ba? Mga kapatid, baguhin natin ang pananaw kung sino, ano ang tingin natin sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po ay mabait. Ang Diyos ay maibigin. Ang Diyos ay puno-puno ng pag-ibig. Ang Diyos ay mahapagin. Ang Diyos ay mapangunawa. Di ba? Ang Diyos ay mapagbigay. Hindi yung nasa isip mo ka, mga kapatid, kasi nasanay sa katuruang mali. Kaya hanggang sa pagtanda natin, ganun pa rin paniniwala eh. Kaya ang mga tao ngayong, mga lumang Kristiyano, luma pa rin yung pag-iisip hanggang ngayon. Kaya mga kapatid, mamaya, basahin natin yung pakiusap sa San Pablo kung bakit natin tanggapin ang grasya ng Panginoon. Yun ang pag-iisip natin sa Diyos. Pero ano naman yung pag-iisip sa sarili mo? Ganon din. Mali rin ang pag-iisip sa sarili natin eh. Mali yung pag-iisip mo sa Diyos kung sino siya. Mali rin yung pag-iisip mo sa sarili mo. Di ba? Kasi pag-iisip mo sa sarili mo, ako ay makasalanan, kaya ganito ako eh. Ako ay makasalanan. Kaya pinarusahan ako ng Diyos. Pero mo, pinagtibay pa yung katakian ng Diyos sa kanyang naranasan eh. Ako ay ganito sapagkat marami akong pagkahinaan. Ganon talaga. Kapag ako ay tao lamang, hindi po. Sa ilan ng grasya, lahat ay nabago. Amen. Sino may sabi nun? Hallelujah. Nabago ang lahat. Pati pag-ibig. Hallelujah, nabago rin. Alam mo, pag-iisip natin, dapat baguhin rin ang pag-iisip. Kung ano yung pag-iisip mo sa Panginoon na positibo, ganon din ang pag-iisip mo, baguhin mo rin ang pag-iisip sa sarili mo. Kasi, mali rin ang tingin mo sa sarili. Kung hindi tayo na pasayalan ng grasya, hanggang ngayon ang isip mo, magkano ba makasalanan pa rin tayo eh. Likas, sabi niya, likas pa rin ang tao, makasalanan talaga. Malikas na makasalanan. Mga kapatid, hindi likas makasalanan. Totoong likas na makasalanan. Pero sa grasya ng Panginoon, nawala na yung kalikasan mo, kapag binago ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. If anybody who is in Christ, he is a new creation. Amen. All things have passed away, behold things, all are new. Lahat ay bago na sarili mo. Amen. Hallelujah. Kaya, mga baguhin na pag-isip natin sa ating sarili. Tayo po, sa ilalim ng grasya, ang ating identity ay napakaganda sa ilalim ng grasya ng Panginoon. Alam nila, kasi akala nila ganun pa. Kasi ang turo kasi sa atin noon eh, mula kay Adan eh. Hanggang ngayon ganun pa rin. Kaya walang pagbabago eh. Walang kapahingahan, walang tunay na kalayaan. Di ba? Kasi dapat ilalim ng grasya, mayroon kayong tunay na kapahingahan. With the full rest and freedom, mayroon kang kalayaan. Tunay na kapahingaan at tunay na kalayaan. Hindi naman kapahingaan nga magpahinga ka sa iyong trabaho, hindi po. Dahil kung magpahinga ka sa trabaho, patuloy kang magpahinga.
O hindi ka magtrabaho, wala kang pera, wala kang pambili, wala kang pansaing, wala kang kain, hindi. Deliver lang ni Kuya Ruben eh. Ay, Patay ka. Ang tunay na kapahingaan, kahit may problema at kabigatan ka, kahit mayroon kang mga suliranin sa buhay, puno ka pa rin kapahinga kasi alam mo, panatag ang kaisipan mo dahil ang nagtulong sa iyo, wala iba kundi ating Panginoong Jesucristo ang nagbigay. Sinabi nga, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, baguhin natin ang tingin sa sarili. Kasi, ang pagtingin natin sa sarili natin is the true identity of Christ. Totoong identity ang dapat ipahayag mo sa sarili mo. Kung sino ka sa tingin ng Diyos. Diba? Kasi, kung anong maganda ang tingin mo sa Diyos, ang Diyos ay maibigin, maganda rin ang tingin sa sarili mo eh. Kung masama ang tingin mo sa Diyos, masama rin ang tingin sa sarili mo kasi magka-coincide yan eh. Parehong hindi maganda eh. Pero kung maganda yung tingin mo sa Diyos, maganda rin ang pagtingin mo sa sarili. Hallelujah. Praise the Lord. So, kasi kung noon kung nagkaroon ako ng sakit, tayo magkaroon ng sakit at karamdaman, sinisisi natin ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, kamalian, di ba? Wala kayo pa rin masisi mo eh. Hindi mo alam yung maling ginawa mo sa buhay mo eh. Ikaw may kakawan nun eh. Hindi ang Diyos ang may kakawan kung may sakit at karamdaman. Kaya, tinatanong ko kay Bishop noon eh, yung mga namamatay nga wala sa panahon. At saka, mayroon din namatay, nga sa dulo, wala, di dumaran sa sakit at karamdaman. Sabi ko, Bishop, bakit, yung ba ay narating nila ang takdang panahon sa kanilang buhay? Yung mga namatay na walang karamdaman? Namatay sa tamang panahon, sa tinagda ng Panginoon. Pero yung namatay nga wala sa panahon, hindi yung namatay sa tagdang panahon, namatay yan sa pag-abuso sa katawan ng bawat isa. Di ba? Bakit maraming namatay, di ba? Ang tatay ni Bishop namatay, parang walang sakit at karamdaman eh. Pero namatay sa katandaan, yun ang namatay sa tamang takdang panahon sa kanyang buhay. Yan ang totoo. Kasi, sabi ng Panginoon, lahat ay may takdang panahon. Pero kung mamatay sa walang panahon, hindi yan ang kasalanan ng Diyos. Kasalanan ng may-ari ng buhay. Kung paano niya ikapamuhay yung lifestyle niya. Kasi sa lifestyle yan eh. Oo, yan ang lifestyle mo, kaya nga ng lechon. Kaya yung buhay mo, wala sa panahon. Di ba? Kasi kung i-balance mo yung pagkain mo. Kasi sabi nga sa Biblia eh, a false balance is an abomination to the Lord. Di ba? Dapat balansi ang kakain mo. Balansi lahat. Di ba? Lahat sa buhay natin, may balance talaga eh. Lahat sa buhay natin. Kaya nga nakalakat ng maya kasi balansi ang natin, pag-iisip eh. Kung hindi balansi, di mayroon kang anong tawag doon sakit na yun? Yung sakit nga, pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan. O may vertigo ka. Di ba? So mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, sa ilalim ng rasya, tingin natin ang sarili natin kung ano yung tingin ng Diyos sa iyo. Di ba?
Ano bang ginawa ng Diyos sa iyo? Tingnan mo sarili mo. Dati ikaw ay makasalanan. Ngayon ikaw ay pinapaging matuwid. Pinapaging banal. Di ba? Ikaw ay pinatawad. Di ba? Binayaran na iyong kasalanan. Binayaran na iyong utang. Siyang nagbayad, kaya hindi siya ang nangutang. Ikaw nangutang ka, wala, di mo kayang bayaran, siyang nagbayad sa iyong mga utang. Yan ang Panginoon, di ba? Lahat ng utang mo ay binayaran ng Panginoon with His precious blood. Ano di ba napakamahaling binayad sa ating mga kasalanan? Hindi ba niya na-realize yan? Ito ang pinakamahal, pinakamalaking kabayaran sa pangyayari ng sanlibutan. Wala yung mga kundi yung binayaran, yung kasalanan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na very precious blood of Jesus. Hallelujah. Wala nang malaking utang sa buong sanlibutan, kundi ang kasalanan mo sa Diyos. Sapagkat ang binayad niya ay ang precious niyang dugo, ang binayad sa iyong mga kasalanan, ay iyong pagkakautang. Kaya tayo po ay maging puno ng pasalamat sa Diyos kung tayo ay narito. Hallelujah. Kaya ang tingin ng Diyos sa iyo ay perfect ka na, mga kapatid. Hallelujah. Naniwala ba kayo? Ha? Tingnan natin sa Hebrews 10:14. Material, tingnan natin sa Hebrews 10. Sa the Passion Translation. Praise God. The Passion Translation. No? And by His one perfect sacrifice, He made us perfectly holy and complete for all time. Di ba napakagandang mensahe ng Panginoon? His perfect sacrifice. He made us perfect, holy, and complete for all time. Di ba? Completely holy. Completely tayo ay banal sa harapan ng Panginoon. Matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi lang sa oras na to. At nung ikaw hingin ang tawag, kundi completely for all time. Sa lahat ng panahon. Ikaw ay perfectly holy, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa dakilang Diyos ng may akdaan ito. In the name of Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, tayo pa ay, we have also a perfect relationship with God. Kasi, pinamaging banal tayo, pinag-righteous tayo. Ang ating Diyos ay banal at righteous. So we have a perfect relationship with God. Kapag tayo may magandang relasyon sa Panginoon, hallelujah, we can enter into His throne of grace. Di ba? So mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. We have a perfect relationship with God. Tingnan natin sa Romans 5:2. Our faith guarantees us permanent access into His marvelous kindness that He has given us a perfect relationship with God. Diba? What incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope and experiencing God's glory. We have a perfect relationship with God. Permanent access to His marvelous kindness. Sapat ang Diyos ay mabuti. Tayo po ay nagkaroon ng perfect relationship sa ating Panginoon. Hallelujah. Di ba? Hindi ba kayo magalak sa binigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay maging perfect sa relasyon sa Kanya? So kung perfect ang relasyon natin, we have all access on the blessings of God. Kasi mayroon tayong magandang relasyon sa Panginoon. Diba? So mga kapatid, hallelujah. That is our God. Hallelujah. So kung maganda ang tingin mo sa sarili mo,
at maganda mo rin ang tingin ang Diyos sa'yo, maganda ang takbo ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Diba? May positibo kang destinasyon sa buhay mo. Pero kung hindi maganda, hallelujah, hindi rin maganda ang destinasyon mo. Praise the Lord. So ang Diyos, hindi na tayo kinakondim ng Diyos. Ay ginawa nga tayong righteous sa harapan ng Diyos eh. Bakit pa tayo pa-condemn? Pinatawad nga tayo eh. Binayaran nga yung mga utang, bakit pa tayo pa-condemn? Ang Diyos ay mabait. Hindi naniningil ng utang ng Panginoon. Hallelujah. Hindi katulad ng mga nagpapautang. Hallelujah. And God will never condemn us. And we have no more condemnation sa sarili natin. Mga kapatid, ako po ay natuwa at nagalak na tackle ni Bishop yung katuruan sa spiritual and body. Alam niyo bakit? Kasi sa spiritual and body, alam natin kung sino yung ano yung naburagin sa atin. Alam natin kung ano yung pwede pang baguhin sa atin. Di ba? Kasi noon, yung hindi pa tayo hindi pa natin napag-aralan yung spiritual and body. Pag tayo nagkamali, tayo nagkasala, tayo may pagkulang sa Diyos, palagi natin kinukundi ang ating sarili. Di ba? Kasi hindi natin alam yung katuruan eh. Pagpasalamat tayo, narinig natin yung katuruan ni Bishop, the spiritual and body, na himay-himay natin, paghiwalay natin tatlo. Kung ano ang tunay na naging perfect at hindi. Kailangan pang transformation. Di ba? The spiritual. Hindi mo na kinukundi mo sa sarili mo. Dati, pag ikaw nagkamali, pag ikaw may problema at kabigat, kinukundi mo sa sarili mo. At in Diyos, ang Diyos, hindi ka rin kinukundi ng Diyos. Kaya sabi sa Romans 8:1, there's no more condemnation to those who believe. Di ba? Di mo na i-condemn sa sarili mo. Kaya, ang grasya po, ang katuruan ng grasya, at yun sa spiritual and body, it prevents you to condemn yourself. Hallelujah. Hindi na ka i-condemn sa sarili mo eh. And it also prevents you to condemn other people. Amen. Hindi mo nahusgan yung tao, yung ibang mga tao, sa kanilang pagkakamali, pagkasala. You will never condemn me kasi alam mo ang katotohanan patungkol sa spiritual and body. Kasi, lalo na sa kapwa Kristiyano eh. Ako noon, ganun ako noon eh. Ako, very critical ako sa mga kapwa Kristiyano kasi nung nabunan rin ako, talagang mainit ako sa Panginoon eh. Pag may nakita ko ngayon eh, parang hindi ko matanggap eh. Pero, pinagsisihan ko yun kasi mali pala yun eh. Pero kung yung natanggap ko yung katuruan sa spiritual and body, doon naliwanagan ang aking kaisipan at aking puso. Na hindi para dapat mag-condemn sa kapwa kasi ang Diyos lang po hindi mag-condemn sa kanila, hindi tayo. Ang Diyos nga hindi nag-condemn. Tayo pa. Tayo, sabi kanya noon eh, siya napunta sa lupa para hindi i-condemn, but to save the lost. Hindi niya kundi makasalanan, kundi iligtas niya ang mga naliligaw. Hindi niya i-condemn. Tayo pa kaya tao lang, pinatawag lang ng Panginoon, ginawa ng righteous, tapos i-condemn natin ang kapwa. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay binago ng lubusan sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. So, hallelujah. Thank you, Jesus. Now, totoo po yan, ako po'y natuwa talaga sa katuruan na yun eh, yung spiritual and body. Kasi kung wala yun, hanggang ngayon, tayo po ay mapagkundim pa rin sa kapwa. Di ba? Praise God. Basahin natin sa sa Romans 8:3. Pardon, sa Romans 8:3. Romans 8:3. Sa Amplified, AMPC.
Hallelujah. For what the law could not do, that is to overcome sin and remove its penalty, its power. Being weakened by the flesh, man's nature without the Holy Spirit, God did, He sent His own Son in the likeness of sinful man as an offering for sin. And He condemned sin in the flesh, subdued and overcame into the person of His own Son. Hallelujah. For what the law could not do, hindi kayang gawin ng batas yan eh. Grasya lang makagawa niyan eh. Ang kayang makagawa niyan eh. To overcome and remove its penalty. Kasi sa batas, pag nagkamali ka talaga. Ang batas ay batas, may penalty. May kasabihan pa nga eh, pag utos ng hari, hindi talaga mababali. Di ba? May kasabihan noon eh. Pag utos ng hari, pasurasan ka, hindi na mababali yun. Utos ng tatlong hari yun. Hindi, utos ng hari. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, tayo po magpasalamat sa Diyos. At buong puso tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay niligtas sa ilalim ng grasya. Now, ito, huli na ito po. I will close this message. Sa mga katuruan na ito, mga buting katuruan patungkol sa grasya ng Panginoon at mga mabuting bagay ng ating natanggap at narasa at mga pagpapala, shall we reject and set aside the grace of God? Ang tanong ni San Pablo, i-reject mo ba at i-set aside mo ang grasya ng Panginoon? Mabasa na doon sa Galatians 2:21 saka 2 Corinthians 6:1. Unahin na doon sa yung 2 Corinthians 6:1. Sa Amplified. No? Working together with Him, we strongly urge you not to receive God's grace in vain by turning away from sound doctrine and His merciful kindness. Mo? Do not receive the grace of God in vain. Huwag mong isit aside, tanggapin ang grasya ng paliwala lang. Kundi isa puso rin at embrace natin at lakaran natin ang grasya ng Panginoon. Sapagkat ito'y magla sa atin sa matuwid na buhay. Amen. Praise God. Kung tanggihan mo yan, you're turning away from sound doctrine. And the sound doctrine is the grace of God. Amen. Wala naman sound doctrine, tamang doctrine na natutuo, kundi ang doktrina ng grasya ng Panginoon. Sound doctrine is the grace of God. Sound doctrine yan. Kaya huwag mo yung tanggihan ang grasya ng Panginoon. Paniwalaan nyo. Yan ang pakiusap ni San Pablo. Hallelujah. Sa mga taga-Korinto. Kasi mga taga-Korinto parang matigas mga ulo yata yung mga yun eh. Kaya palagi nang pinag-uusapan. At panghuli pangalawa, last verse, Galatians 2:21. Sa Amplified din. Galatians 2:21. Galatians 2:21. I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God, His amazing unmerited favor. For if righteousness comes from observing the law, then Christ died needlessly. His suffering and death would have had no purpose whatsoever. Diba? Walang kabuluhan yung pagkapako niya sa cross ng Kalbaryo kung tanggihan mo ang grasya ng Panginoon. Yan po ang pakiusap ni San Pablo sa mga tao, sa mga Kristiyano. Pero mga kapatid, nakakalungkot. Dahil kahit mga pastor, tinanggihan yung grasya ng Panginoon. Di ba? Hindi na nabasa ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Huwag niyong tanggihan, i-ignore man lang ang grasya ng Panginoon. Di ba? It's amazing.
unmerited favor, tinanggihan mo ng Panginoon. Tinanggihan mo. Hallelujah. So mga kapatid, yan po ang mga pag-iusap at pagsumamo ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa mga Kristiyano. Napakahalaga po ang grasya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo po lahat dito ay nagpasalamat. Sa mga nakinig, magpasalamat kayo. Kaya tayo po ay nasa ilalim ng grasya at napakinggan niyo palagi ang mga katuruan sa ilalim ng grasya sapagkat ito po ay magdala sa tamang landas ng buhay ninyo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa magandang katuruan, magandang kapayagan na pinagulong sa amin. Alam namin, Panginoon, na yung grasya, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay napakaganda. It is too good to be true to believe. Pero, Panginoon, nakakalungkot, marami pa na hindi naniwala. So, Padre, kahit sa mga hindi naniwala, patuloy mong hipuin ng kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Ipadama mo sila ang tunay at ipakita ang tunay na kapayagan patungkol sa inyong mga salita. Upang sila po, Panginoon, hallelujah, ay may kaya sa isang paniwala sa magandang grasya ng doktrina na pinakulmo sa amin, Panginoon. Salamat din Diyos sa mga nakikinig, Panginoon, sa online, Panginoon. Dalay yung Panginoon, hallelujah. Naunawaan nila, Panginoon, patungkol sa grasya mo, Panginoon. Ito po ay napakahalaga, napakaganda, napakatotoong katuruan. Ito po ay, hallelujah, it is a sound doctrine, Panginoon, nga dapat namin paniwalaan. Walang iba kundi ang doktrina ng grasya ng ating Panginoon. Salamat din Diyos, hallelujah, sa kaming ito, sa aming pagkataon nga kami po ay magpapigay sa iyo. Patuloy mong pagpalayan. Multiply the blessing that we are receiving, Lord, until it overflow, that we will be a blessing to others, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ang patuloy pinagkatawanan natin sa Panginoon. Ang lahat ng patiwala namin sa pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon.